Ngayon, ang sarap na pag-usapan ng eleksyon. Kasi wala nang masyadong tensyon, tapos na. Kasi nung mga nakalipas na araw, parang ang hirap pag-usapan, masyadong seryoso ang mga pangyayari, nakakatakot, di ba? Pero bongga, di ba, bongga. Simula pa lang, sa kampanya pa lang, nakakatawa na yung mga eksena. Kung ano-anong klaseng jingle, kung ano-anong klaseng tagline, kung ano-anong itsura ng mga litrato ng mga posters ng politiko, nakakatawa. Di ba? Pagdating sa jingle, di ba, sa TV ad, syempre namumuna si Manny Villar. Iba talaga si Manny Villar, talagang itinodo talaga ang political ad, ang mga TV ad, di ba? Iba. Sa sobrang mayat-maya yan sa TV, walang duda, nakakaloka. Kahit si Baby James, kilalang kilala siya. Di ba? At yung kanta niya, sikat na sikat. Yung pamangkin ko nga, 3 years old, hindi kabisado ang ABC, pero kabisado yung kanta niya. Nakakaloka yung kanta niya. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Gago. Kahit naman mahirap, sa banyo pa rin naliligo. Pag mahirap ka, sa basura ka maliligo. Nakita mo ng basura, naligo ka pa. Tapos pag nadumihan ka, galit ka. Ang naliligo sa dagat ng basura, dalawa lang. Mikrobyo o tanga. Nakakaloka. Tapos si Villar daw, tunay na mahirap. Ano ba yun? Kung si Villar, daming pera, tunay na mahirap. Ano? Kung tunay na patay, guto ka. Nakakabigla. Pero okay na. Kakaloka yung kantang yan. Nakakain ka na ba sa gitna ng kalsada? Pag kumain sa gitna ng kalsada, mahirap ka. Eh, paano ko nag-drive-thru? Mahirap na kapag magdo pa. Nakakaloka. Nakakaloka yung mga pangyayari nga. Ang dami-dami mga pausong, mga tagline, di ba? Sino pa ba yung mga nausong? Yung mga presidente tumakbo? Sino ba yung, meron pa ano? Yung babae, yung in-endorse dati ni Judy, si Joe Boy, ay si Javi. Si Javi, di ba? Okay. Nakakaloka si Javi, ang aga-agang bumoto, excited magpa-fingerprints. Gusto niya masiguro nakaboto na siya, sabi, gusto ko ng fingerprints, tatakot ko agad. Bongga, pero kayo pang hindi rin naman. Sawi din naman. Ang pinakamaingay talaga eh. Ang nabigla ako, yung administration candidate na si Gibo, parang tahimik lang siya. Di ba dati, usually, pag ka-administration candidate ka, yung pangalan mo pinakamaingay. Di ba? Kasi gumagawa ng paraan ng administrasyon para makilala talaga, pumutok ang pangalan. Pero ngayon, si Gibo, hindi masyadong maingay. Kaya eh, si Gibo, bigo. Nakakaloka. Si Noynoy, ang dami-daming nangyari kay Noynoy. Ang dami-daming mga pinalabas ng mga kwento, pero gayon pa man, nanalo pa rin. Bongga. Nanalo si Noynoy, bongga. Kakaaliw. Ang ganda ng ad niya, no? Yung lumabas yung unang-una, yung di ka mag-isa sa pagsulong ng bayan, kami ay kasama, di ka mag-isa. Galing, no? Lahat ng, di ba, pinagsama-samang artista ng ABS at artista ng GMA. Sabi, lahat ng artista. Ba't ganun? Yung mga ibang channel, 13, 9, wala. Sabi, ano ka ba? Nandun sila. Hindi yun lang sila kilala. Lahat pinagsama-sama sa video na yun, di ba? Kakaloka. May mga hawak pa ng sulo. Lahat. Kahit si Gloria nandun doon sa video na yun. Oo. Siya yung sinusunog sa dulo. Hindi nyo lang joke lang. Pero nakakaloka si Gloria. Ako talaga naloloka ako sa kanya. Alam mo, isa sa mga pinasasalamatan ko sa demokrasya ay itong kalayaan kong makapagsalita ng mga saloobin ko. Ako talaga naloka ako kay Gloria. Presidente na, ang taas na ng ano. Pag may nakita ako makulimlim, may intertropical convergence sa kanya. Parang may nagbabadya na bagyo. Nakadistract. Okay. Diba, presidente, parang yun ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno sa Pilipinas eh. Presidente. Pero pagkatapos ng presidente, nakakaloka. Hindi pa siya masaya. Kumandidato pa ngayon sa Kongreso. At nanalo din. Kaya hindi ako magtataka. Sa susunod na eleksyon, barangay election, sasali na naman. Kasi nga, kasali siya nakasali. Barangay elections. Tapos pagkatapos ng barangay elections, ay ako, kakandidato na naman. Sabi niya, ay shit, sa liit ko, pwede pa akong SK. SK naman. Presidente ng Pedro Tap, presidente ng Tonda, lahat PPA sa sabi. Siya, ikaw na lahat. Pero siya masaya, wala tayong magagawa. Kanya-kanyang trip yan.
Ako nga, dito ako masaya, walang nangingialam. Diba? Lalaki, bathing suit, garo. Diba? Kabayo, may kaliskis, seahorse. Kaloka. Kakaloka. Ano pa ba mga nausong tagline? Ay, kay Erap. Erap, para sa mahirap. Ay, paano yan? Mayaman na ako, hindi ako kasali. Dapat lahat. Diba? Papay, si Binay. Nireport ko si Binay. Parang siya pa yata ang lamang sa bilangan. Di pa tapos dito sa Vice. Si Binay ba kay Binay? Ganito kami sa Makati. Paano yung mga taga Cebu luluwas? Sa Ingat, yung mga taga-Bacolod, nagpakamatay. Shit, ba't ganun sila tayo? Hindi. Patay. Pagkaluluwa tayo, hindi pa tayo Makati. Walang biyahe. Nakakalo kayo ng pausap. Ano pa ba? Si Loren. Loren naman. Alagaan kita. Nakamputa kung kailan ako lumaki, alagaan mo. Sana nung maliit pa ako, sino mo na ako? Hindi yung malaki na ako, tingnan mo ako alagaan. Kaya ko nang gawin lahat. Kaya ko nang makipagtalik, ha? Pinikira ko. Loren, pamunas, alagaan mo. Naloloka. Sino pa? Ay, meron kasi Enrile naman. Gusto ko, happy ka. Sana di ka tumakbo, yun ang happy ako. Sana tinanumuluna ako, happy ako. Hindi na mumula. Nakakaloka. Nakakaloka ako. Pero ngayon pa man, alam mo, kahit ano pang mga chismis yan, anong taglines, anong mga jingle-jingle yan, masayang isipin. Kasi ang bottom line nito, lahat naman sila, pinapangakuan tayo ng masaya at magandang buhay. Diba? Maganda yun eh, masarap yun, diba? Lahat nangangako, bongga, maganda ang intensyon. Yun nga lang, nabibigyan natin ng masamang kulay. Kasi iba-iba naman talaga ang paniniwala ng tao. Kasi nga may demokrasya sa Pilipinas, kaya malaya tayong mag-isip at mag-desisyon kung sino papanigan natin. Ang importante, masaya tayong lahat. Diba?